A day in my life as a misis ng tindero ng prutas. So ngayong araw naman, samahan nyo kami para mamili ng aming panindang prutas at mag-withdraw ng aming sinahod sa CapCut. Yes, tama kayo nang narinig, may sinahod kami sa CapCut. Liit lang naman ang sinasahod namin sa CapCut at paminsan-minsan lang naman ito. Sinahod ko ngayon is $28. At ang sinasahod dito depende sa gawa mo, depende sa sipag mo, depende kung gaano kaganda ang mga ginagawa mong video. Hindi talaga ako nagre-recruit ng mga tao na gustong maging creator. Pagiging CapCut creator kasi dapat matyaga ka. At the same time, dapat malawak ang imahinasyon mo para makapag-create ka ng mga magagandang video at quality na video. Yung mga iba talagang malalaki rin ang mga kinikita, totoo yun. Kaya rin naman ng pagbablog, hindi lahat ng tao binigyan ng talento. Talento kung paano makapag-create ng mga magagandang video, talento sa pag-edit ng video. Ang pagkakaalam ko rin, ang CapCut dati maganda ang policy nila pero sa ngayon parang hindi na maganda ang policy nila. Pero nakikita ko naman sa CapCut, sa company ng CapCut, gumagawa pa rin sila ng way para mas mapaganda pa ang service nito. Marami rin kasi sa CapCut na matagal na rin sila, years na rin sila kung sa totoosin lang. Maganda pa rin ang CapCut sa totoosin lang, talagang tiyaga-tiyaga lang. Kung mainipin ka, talagang hindi ka para sa CapCut. Actually, ilang weeks na yata akong hindi nakakapag-create ng mga video, hindi ako active na mga ilang weeks na, mga siguro 2 weeks na. Minsan kasi talaga mauubusan din ako ng mga magagandang idea. Sa CapCut, hindi ka lang naman talaga gawa lang ng gawa ng video. Talagang kailangan quality pa rin para siya yung ma-approve para kumita ka pa rin. Anyways, balik na tayo sa daan. So yan, sa mga oras na yun, nasa daan na kami, papunta kami ng Tarlac. Bibili muna kami ng prutas and then magwi-withdraw and then ipamimili lang namin ng mga tsinelas at mga kung ano-ano man yung sinahod namin sa CapCut. Ang sarap talaga nakikita na nagkakasundo nitong dalawang to, nagmamahalan pero madalas kasi nag-aawayan sa bahay. Sunod kasi talaga sila kaya para silang kambal. Sobra talaga ako nahirapan nung pinagbuntis ko yung dalawa na yan kasi magkasunod sila pero at least ngayon mas nakakaluwag-luwag na ako ngayon. First 2 years ko talaga sa dalawang yan lalo na nung pinanganak ko yung bunso ko talagang nahirapan din ako. Pero worth it pa rin, tingnan nyo naman ang cute nila, ba diba? Ayan, so yung mga oras na yan, nakapamili na kami ng prutas and then magwi-withdraw na ako. Yung mga oras na yan, withdraw ko na siya. Actually, dapat sa Gcash ko lang siya withdraw kaso since hindi pwede yun, down ngayon yung pag-withdraw sa through Gcash sa CapCut. Ayan, so nag-withdraw na lang ako. Ginamit ko na lang yung ATM ko, tinransfer ko siya doon. And then, bumili muna ako ng mamemerienda namin bago kami pumasok sa iMart. Bumili lang ako ng kwek-kwek at empanada, yung paborito ko. So, yan, yung mga oras na yan, binidyohan ako nila kay ko, kaso, ayan, kita nyo naman yung daliri niya yata, yan, nakaharang pa sa camera, binidyohan niya pa ako, So, yan, since kasama na naman namin yung dalawang makukulit, medyo nahirapan na naman kami sa pamimili. May nagustuhan kasi akong tsinelas dyan na babalikan ko since nakikita nyo naman pang bahay lang lagi yung suot namin ng mga tsinelas. Pero pang bahay pa rin naman yung bibilhin namin. At yung tsinelas din kasi ng panganay namin, sira na rin daw kasi. Actually, hindi ko nga rin alam na sira na rin yung tsinelas ng panganay ko. At since may sinahod naman tayo sa CapCut ngayon, ipang bibili ko na lang din ng mga kung ano-anong gamit yun, tsinelas naming lahat. Bali yung mga oras na yan, si Mr. ko ayaw niyang bumili ng tsinelas, bali kami na lang lahat except sa kanya. Bumili kami lahat ng tigi-isang tsinelas sa bawat isa sa amin. Ayan, so sinusukat ko na yung binalikan ko talagang tsinelas dyan na pang bahay. Actually, hindi lang naman talaga siya pang bahay. Once na lumalabas kami, pag sumasama kami mamili ng prutas. Ayan, so habang nagsusukat ako, yung anak ko naman, yung dalawa kong anak naglalaro ng bike. Yung bike yan, yung nakadisplay doon sa dinaanan namin, hindi ko napansin na kinuha pala nila. Ayan, so ginagamit tuloy nila. Kung wala yung bike na yan, talaga naman sobrang takbo ng takbo. Kung ano mga pinaghahawakan nila, pinaghahagis nila, kung ano-ano. Ay, Diyos ko, talaga magugulo yung dalawa na yan pagkakasama namin sa labas. So yan, sinusukat ko yung sa nanay ko at sa akin naman yung dilaw. Yan talaga yung binalikan ko, yung kulay yellow na yan. So alam ko naman talagang pangit yung paa ko, pero at least maganda man lang sana yung tsinelas, diba? So, after kong makuha yung mga tsinelas, kumuha naman ako ng mga ballpen na gagamitin nila kasi laging nauubusan ng ballpen at saka lapis yung dalawa kong estudyante, amo. So, pagka bumibili ako ng lapis, talagang Mongol lang yung kinukuha ko, Mongol na brand at number 2 para sa ganun, magandang siyang pangsulat. At tig-dalawa lang naman sila na kukunin ko, 2 ballpen, 2 lapis. At pagdating naman sa ballpen, ang brand na lagi kong kinukuha is HBW.
Kasi ever since na nag-aaral ako, yun na talaga yung mga brand na kinukuha ko talaga. Alam mo yun, yung gamit na gamit mo na siya, at least alam mo na yung quality niya at kahit pa paano mura rin naman sila, 'di ba? So yan, nakasunod na naman pala yung sa akin yung dalawa at napakakukulit na naman kung ano mga pinaghahawakan nila. So ito, punta naman tayo sa mga papel. Bibili lang din ako ng dalawa, ay ng tig-isa nilang papel. Papel na pang grade 2, pinipili ko rin talaga yung maganda yung mga quality. Yung maganda yung makinis, alam mo yun. Kasi naalala ko nung bata ako, ang lagi kong papel yung magaspang kasi nga naman mas mura yon. Pero naiingit ako sa mga kaklase ko noon na may mga papel na makikinis. Pero at least ngayon, 'di ba, mas afford na nating mas bumili ng mas maganda at mas maayos na papel para sa mga anak natin. Nakita ko na yung hinahanap ko yung mas makinis at mas maganda yung kulay na papel. So yan yun. Kinuha ko na yan. So yung mga time na yan, yung intermediate pad naman para naman sa grade 5 kong student. Bali, hinahanapan ko rin siya ng mas maayos na yung mas makinis, yung mas maganda yung kulay. Alam mo yun? Tsaka yung meron pa yung likod niya, yung cover niya, yung tatak niya. Kasi yung mga nakikita ko yung mga wala ng tatak. So talagang hinanap ko yung may tatak niya para mukha pa rin bago. So yan, nag-move naman ako para kumuha ako ng mga konting pangangailangan namin sa bahay. Yung mga kung ano-ano lang naman, ng mga naidagdag sa mga bibilhin namin. Bili ako ng lotion, ng pants, at ng Eskinol ko kasi wala na ako niyan. Ever since dalaga ako, yan lang naman talaga yung mga ginagamit ko hanggang ngayon. Lalong-lalo na yung pants na yan, simula magdalaga ako, talagang yun na yung ginagamit ko. So talagang minentain ko siya hanggang sa ngayon tumanda na ako. Sa cleanser naman, kahit anong brand yan, basta may panglinis lang ako, kahit na Eskinol pa yan o Silka pa yan, basta ay may panglinis lang ako. Tapos sinunod ko na yung cotton. Kumuha lang din naman ako ng malaking cotton na magagamit ko and then pumunta na kami sa mga salamin kasi madalas napupuling si mister ko pag bumabiyahe kami. Kaso kanina lang nung bumiyahe kami ay nabasag yan. So yan, sayang nga naman yung shades na yan, yung kinuha namin yan kahapon. Nagamit naman yan kahit pa paano, ilang saglit lang naman yan nagamit pero nabasag din yan kanina. Paano ang kukulit ng dalawa, isinabit ko siya sa kolong-kolong sa may bubong niya and then nalaglag siya kanina kaya nabasag siya. At yung mga oras na yan, ihing-ihi daw siya kaya tumakbo kami papunta sa CR. And then pagkabalik namin, ayan, so yung dalawa, nagpipili-pili ng mga tsinelas. At sobra talaga kami nahirapan dyan sa pamimili ng tsinelas sa dalawa na yan, lalong-lalo na sa lalaki. Kasi gustong-gusto niya yung umiilaw. Gusto rin naman ng babae na umiilaw. Kaso, wala namang umiilaw dito sa mga pangbabae. Paano naman yun? Walang pangbabaeng design ng umiilaw, kaya pinilit ko na lang siya sa pangbabae talaga. Kasing naka-display, hindi kasya niya. Tapos, yung iba hindi umiilaw. So, yan. Yung mga oras na yan, pauwi na kami. Tapos na kami, nakapagbayad na kami. And then, madilim na nung pauwi na kami. Ayan, so kung mapapansin nyo, nandito na talaga ako sa may kolong-kolong sumakay sa side niya. Sa loob talaga. So yun, pakita naman namin sa inyo yung mga pinamili namin kahapon. Hindi na dyan kasama yung tsinelas ng panganay ko kasi sinuot niya na kanina pa lang umaga nung pumasok siya sa school. Yung ilaw nga na yan yung gagamitan ng mister ko sa kanyang kolong-kolong doon sa ilaw niya para kapag nagtitinda siya ng gabi, para maliwanag sa kanyang tindahan doon sa kolong-kolong niya pag gabi na nagtitinda siya ng prutas. Ayan, so sa pamangkin ko naman yung tsinelas na yan, sinukat lang ng anak kong lalaki yan, yung pangalawang maliit. Kasi magkasing paa lang naman sila. So yan naman yan sa bunso ko, yung tsinelas na yan. And then since ubos naman na yung shampoo na pinadala ng kapatid ko, ayan, bumili din ako ng shampoo, 6 lang. And then yung susunod naman na yan yung tsinelas na gusto ko, yung binalikan ko, yan yung para sa akin. And then yan naman yung para sa nanay ko, size 6 din yan, pareho lang kami, kaya yan ang kinuha ko para sa kanya. And then yung cotton, tapos yung dalawang lapis para sa pamangkin ko. Then yung tsinelas ng anak kong lalaki yung umiilaw. And then yung face cleanser. Tapos yung pants cream. Deodorant ng mister ko. And then yung intermediate pad. And then yung papel na pang grade 2. And then yung lotion. And then yung ballpen na binili ko, yung 2 piraso. So, bali yun lang lahat ng mga napamili namin. Ang total niyan is 1,195.65 pesos. Salamat sa inyong panonood, buyers!